Hindi ba tayo ng ganda? Paano kung ginagamit niya lang ang ganda niya para linlangin tayo? Mapanlin lang ang mga aswang. Wala akong itinatago. Bakit niyo ba kami pinagbibintangan? Wala namang kaming ginagawang masama sa inyo. Namumuhay kami ng patas, payapa, pero pilit niyo kaming kinukulo. Huwag ka nang magmalinis. Alam naming may itinatago kayong baho. At sisiguraduhin naming aalingasaw ang baho ninyo. Kapag nangyari yon, mas matinding kabayaran ang sisingilin namin sa inyong mag-ama, mga aswang! Kahit kailan, wala kaming tinatapakan. Lalo na mga inosente. Huwag kayong mambibintang, lalo't wala kayong katibayan. Ano karapatan ninyong sabihan kami na aswang? Gayong mas malala pa kayo sa mga nilalang na lumala pa sa dilim. People often claim that beauty is subjective, na ang bawat tao ay may sariling pamantayan sa kagandahan. Yet the question remains, what if your beauty becomes a point of suspicions? Kapag ang mismong anyo mo ay tinitingnan ng iba bilang ilusyon lamang. A crafted image they believe exists only to deceive. Mga ka-shadow, tunghayan natin ang isa na namang kwentong ipinagkatiwala sa atin. Bibigyang buhay ng aming mga magagaling na drama talent. Ay, mga suki! Bili na kayo dito sa amin! Masarap ang paninda naming ulam! Ay, pili lang kayo! May isda, gulay, karne, may exotic foods! Naku, masasarap lahat yan! Katulad ng mga nagtitinda! Halina kayo rito! Ay, mukhang matumal ang benta natin ngayon, inay. Nakakainis naman. Baka mamaya, mabulok ng mga prutas natin at mapanis ng ulam na paninda natin. Ay, tama ka, anak. At hindi pwede to. Ang laki ng puhunan na inilabas natin. Hindi pwedeng malugi tayo. Pinuna, bilhan mo nga ako ng dinugaan ninyo. Ang sarap kasi, nagustuhan ng mga bisita namin. Sige po, ilang takal po ba? Papakiwin ko na lahat yan. Sobrang sarap talaga kasi ng mga itinitinda mong dinuguan. Ano bang sekreto mo, Winona? Hindi ko po pwedeng sabihin. Ay, tingnan mo nga naman, oo. Ang mga dati nating suki, abay nagsilipatan na sa tindahan ni Winona. Ano bang meron ng dinuguan ng babaeng yan at sobrang nahuhumaling ang mga tao? Oo nga, inay. Ay, mukhang masarap talaga siya magluto. Dahil tingnan niyo, nagugustuhan ng mga tao ang luto niya. Pero masarap din naman ang paninda natin, Tama ka, Antonia. Mas masarap pa rin ang pagkaing tinda natin. Kaya hindi dapat tayo magpatalo sa babaeng yan. Hoy! Kayo! Nasa namang lagay ninyo? Magbigay na kayo! Ano na? Ay, naku naman talaga, oo. Pag minamalas ka nga naman. Hilipa! Nandito na naman to. Asan ang lagay mo? Magbigay ka la! Mang Atong, kaunti pa lang ang benta namin Pwedeng sa susunod na lang? Ang dami niyo na rin nakulimbat sa amin Oo nga naman, Atong. Wala pa halos bawas yung mga paninda namin, no? Ayaw nyo magbigay O di sige. Ayan. Tingnan ninyo kung may pakialam ako o wala. Kung may benta kayo o wala. Ano? Magbibigay kayo ng lagay o sisirain ko? Ay, Pati ang nako! presyo nyo! Walang hiya ka talagang, Atong ka! Perwisyo ka talagang kumag ka! Mang Atong naman! Bakit mo naman hinulog ang kaldero naming puno ng paninda? Ang daming nasayang na pagkain! Ayaw nyo magbigay ng lagay Kaya tama lang. O ano? Magbibigay kayo o hindi? Bibilang ako. Kung ayaw nyo, ay di, pasensya tayo. Oo na, magbibigay na. O eto, Isa. eto na nga, Umalis ka na, buisit! Ganyan nga. Ang dami nyo pang pasakalye. Mga kasama,
Doon tayo sa bandang yon. Doon sa may napakagandang dilag na nagtitinda ng dinuguan. Kay Winona! Ay! Opo, tara. Mabuti pa nga! Magsilayas kayo rito! Mga perwisyo kayo! May sinasabi ka! Wala! Perwisyo talagang grupong yan ni Atong, oo. Paano pa tayo makakabawi niyan? Halos kalahati ng paninda natin natapon na. Ay, sinabi mo pa, inay. Eh, wala nang ginawa kundi kutongan ng mga tindera dito sa talipapa. At tingnan mo, kung kausapin si Winona, abay napakagiliw. Walang iya talaga. Nanggagalaiti sa galit ang mag-inang Antonia at Filipa nang makita nila kung gaano kagiliw na kinakausap ng sangganong si Anton si Winona. Hiningaan na lamang ito ng konting lagay, bagay na lalong nagpasiklam sa galit na mag-ina. Bagong tendera lamang sa talipapa si Winona, ngunit agad itong nakilala at dinumog ng mga parokyano dahil sa taglay nitong kagandahan. Maganda naman si Antonia, subalit iba talaga ang hatak ng malaanghel na muka ni Winona. Pagsapit ng hapon, nagsimula nang mag-ayos ang mga tao sa talipapa para umuwi. Kasama rito si Winona, na abala sa pagsasakay ng kanyang mga gamit sa kariton nang bigla siyang lapitan ni Antonia. Winona, pwede ka bang makausap? Ikaw pala, Antonia. Oo naman. Tungkol saan ba? Ano ba yung sikreto mo at ang dami mo kaagad suki? Pati mga dati naming suki mo na rin ngayon? Antonia, wala naman akong sikreto. Sadyang nagustuhan lang nila yung luto kong dinuguan. Imposible! Ako ang kilalang magaling magluto dito sa Casa Morte. Tapos nang dumating ka, bigla-bigla na lang silang nagsilapitan sa'yo. Antonia, pasensya ka na. Hindi ko naman intensyon na kalabanin o agawan ka ng customers. Masaya ako sa ginagawa ko. At isa pa, dinuguan lang naman ang itinitinda ko. Yun na nga eh. Dinuguan lang ang tinitinda mo. Pero sa'yo sila pumipilat bumibili. Ano bang kakaiba si dinuguan mo? Nagluluto rin naman ako ng dinuguan. Siguro, may samang kukulam ka, no? Ano bang sinasabi mo? Wala akong lahing mangkukulam. Kung wala ka na magandang sasabihin, aalis na ako. Winona, itong tandaan mo ah. Mabait akong kaibigan. Pero masama akong kaaway. Antonia, hindi ako sanay makipag-away. Pero kung gusto mo, pwede ako matuto. Sa'yo. Ba't walang hiyang babae to ah? Hinahamon mo ba ako? Ikaw ang naunang nang hamon, Antonia. Wala akong intensyon na kahit na ano. Legal ako nagtitinda at wala akong anumalyang ginagawa. Tingnan natin, Winona. Dahil sa oras na malaman ko kung anong baho yung tinatago mo, sisiguraduhin kong aalingasaw yan. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, wala akong magagawa. Sige, maiwan na kita. Marami pa kasi akong kailangan na tapusin. Wala kasi akong oras sa mga walang katuturang bagay. Ba't demonyita ka rin palang babae ka, no? Paalam, Antonia. Magandang hapon sa'yo. Natigilan si Antonia sa kinatatayuan niya bago sinundan ng tingin ang papalayong si Winona. Natulak ang kanyang kariton. Lalong sumidi ang inis ni Antonia nang lingunin siya ni Winona at bigyan ng isang matamis na ngiti. Sa pagkairita, walang habas niyang inirapan ang dalaga. Samantala, nakauwi na si Winona sa kanilang maliit at payak na tahanan. Bit-bit ang mga hugasing kaldero. Nang lumabas ang kanyang ama mula sa loob ng bahay, inuubo ito dahilan upang agad siyang lapitan ni Winona, baka sa mukha ang pag-aalala para sa ama. Tay, bakit pa ho kayo lumabas? Maambon na ho ah. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Anak, ayos lang ako. Oblim na ako ng halamang gamot kanina. Halika nga. Tutulungan kitang ipasok yung mga gamit mo at kaldero.
Kahit na po. Kaya ko naman po ito eh. Sige na po, kaya ko na to. Ayoko pong atakihin na naman kayo ng hika nyo. Tutulungan na kita. Alam kong pagod ka sa maghapon sa pagtitinda. Kumusta nga pala ang benta mo, anak, ha? Nagustuhan ba ng mga tao mga tinda mong tinuguan? Opo, itay. Marami nga po ang pila kanina. Kaya lang, dumating na naman si Mang Atong. Nanghingi ng lagay sa mga nagtitinda sa talipapa. Pero wisyo talaga yang si Atong ayaw magtrabaho. Gustong kumita ng pera sa pangungutong. Sinabi niyo pa, itay. May kalalagyan din ng mga taong katulad niya. Sana nga, anak. Ipasok na natin ang mga ito sa loob, ha? Para mahugasan na ang mga kalderong ito. Opo, itay. Para may ihanda na ulit ang mga kakailanganin ko sa pagluluto ng dinuguan. Para po bukas. Ako na magluluto ng hapunan natin, ha? Tay, ako na po. Ibababad ko na lang ito saglit. Tapos magluluto na ako. Ako na. Inihaw na atay at karne ng laman ang iluluto ko. Iihawin ko lang para mabilis. Mausok po yun. Baka po mamaya niyan. Ay, ito talagang anak ko. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko nga. Kayo na nga po ang bahala. Alam ko namang hindi kayo papipigil eh. Mabilis na kumilos si Winona at hinayaan na lamang ang kanyang ama na tulungan siya kahit batid niyang hindi ito dapat pinagagalao. Mahina na ang baga ni Mang Alipio. Konting kibot na lamang ay hinihingal na ito. Matanda na rin. Kaya si Winona na mismo ang nagkusang magbanat ng buto upang sa bahay na lamang mamalagi ang kanyang ama. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa talipapa. Ang liwanag ng umaga'y unti-unting sumasayad sa mga bubong ng tindahan at ang amoy ng isdang bagong huli ay kumakalat sa hangin. Ngunit napahinto si Winona nang marinig ang ingay sa may dulo ng palengke. Mga sigawan, kalansing ng timbangan, at mga palatak ng takot. Paglapit niya, tumambad sa kanya ang grupo ni Atong. Sabay-sabay na binugbog ang isang tendero ng isda. Nakahandusay ito sa semento, duguan ang labi at halos hindi makapagsalita. Good morning sa'yo, Winona. Tingnan mo itong si Ronan. Ang gwapo niya, di ba? Lalo na ngayon, basag ang ilong at putok ang labi at mas lalo gumwapo. Di ba mga kasama? Mang Atong, bakit niyo naman po binugbog si Ronan? Kawawa naman po yung tao. Hindi kasi nagbibigay ng lagay. Alam mo naman, galit ako sa mga taong hindi nagbibigay sa akin ng lagay. Kaya mabilis na uminit ang ulo ko dahil... Alam mo naman, gusto ko ng pera. At dahil sa ginawa niya, pinabugbog ko siya. Pero hindi naman po yata tama ang ginagawa niyo. Kauumpisa pa lang po ng araw. Wala pa ho siyang benta. Wala akong pakialam, Winona. At ikaw, Winona, ha? Hindi porket gandang-ganda ako sa'yo pwede mo na akong sagot-sagutin? Alam mo naman siguro, masama akong maggalit. Hindi ko naman po kayo sinasagot, Mang Atong. Nagsasabi lang po ako ng saloobin ko. Palalampasin kita ngayon, Winona. Pero sa susunod, hindi na. Bigyan mo na lamang ako ng dinuguan. Dagdagan mo na rin ang puto. Sige ho, sandali lang. Oh. Kayo! Itapo na yan si Roland. Sa labas nitong talipapa. Bisita ko sa pagmumuka ng lechogas na yan. Mang Atong, hati na po yung dinuguan at puto. Ang puti ng puto. Salamat, Winona. Alam mo, hindi ka bagay dito sa talipapa. Ang ganda-ganda mo, ang kinis-kinis ng balat mo at parang porselana. Kasing puti ka ng labanos. Kung pumayag ka sana noon sa ko na makipagrelasyon sa akin, naibigay ko na sana sa iyo ang lahat ng gusto mo. Mang Atong, hindi po ako ganung uri ng babae. Hindi po nabibili ang dangal ko. Matalas talaga ang dila mo. Kaya gustong-gusto kita. Hindi agad bumibigay. Pero wag ka mag-alala.
hindi pa tayo tapos. Salamat sa tinuguan at sa puto. Wala pong anuman. O kaya, kung ayaw ninyo matulad kay Ronan, ihanda ninyo ang pera ninyo. Dahil sino man ang hindi makapagbibigay sa akin nang lagay sa araw na ito'y sasapitin ang sinapit ni Roman o ni Ronan. Maraming natakot sa sinabi ni Atong. Takot ang mga tao. Nasapitin ang nangyari kay Ronan. Maraming naawa sa sinapit ng lalaki, ngunit wala ni isa man ang naglakas ng loob na pumalag kay Atong. Bukod kasi sa marami itong tauhan, malakas din ang kapit nito sa mga may kapangyarihan. Kapatid siya ng kasalukuyang kapitan at pinsan ng isang pulis na may mataas sa katungkulan sa kanilang bayan. Dahil sa mga tiwaling kamag-anak na iyon, lalo pang lumala ang kasamaan ni Atong. Lumipas ang maghapon, puno ng kaguluhan at takot dahil sa kanyang grupo. Pagkagat ng dilim, naruroon pa rin sila sa talipapa, nagiinuman at nagtatawanan, samantalang ang mga tendero at tendera naman matagal nang nagsipag-uwi sa takot na muling magtagpo ang kanilang landas sa sangganot mga tauhan nito. Dito na ako iihi. Parang sasabog ang pantog ko. Ba, may sumisitsi sa akin. Sino namang... Wala namang ibang tao rito sa talipapa kundi kami lang. Alam mo siya, may nantitrip sa akin. Hoy! Sino ka? Lumabas ka dyan at harapin mo ko! Anong may tumarak sa akin na matalim na kuko sa likod? Tutulong! Sumisirit ang daga sa likod! Sumisit-sit sa may tenga ka! Ang tulong! Gusto sanang sumigaw ng lasing na si Atong, ngunit hindi niya magawa dahil sa matatalim at mahabang kukong nakabaon sa kanyang liig. Wala siyang ibang naririnig mula sa nilalang na nasa kanyang likuran, kundi ang malamig na pagsitsit nito sa kanyang tenga. Samantala, walang kamalay-malay ang kanyang mga tauhan sa sinapit ng kanilang pinuno sa madilim na bahagi ng talipapa. Kinabukasan, nagimbal ang buong bayan sa malagim na balita. Natagpuan ang bangkay ni Atong sa bukana ng talipapa. Laslas ang liig, wakwak ang sikmura, nakatirik ang mga mata, at sa ibabaw ng dibdib nito'y may nakapatong na papel at may nakasulat gamit mismo ang dugo nito. Barumbado ako at kutongero. Huwag tutularan. Hoy, sino kayang may gawa nito kay Atong? Ang brutal ng pagkakapatay sa kanya. Iniimbestigahan na raw, inay. Ang sabi kasi ng iba, baka si Ronan ang may gawa. Ay, posible naman yun, Antonia. Abay, binugbog ba naman si Ronan kahapon ng umaga? Ay, hindi rin ho, inay. Dahil nakaratay si Ronan sa ospital sa bayan. Bali-bali kasi ang buto sa katawan dahil sa tinamo niyang pambubugbog. Ay, ganun ba? Kung ganun, ay sinong nakaalitan niya? Na siya may gawa niyan sa kanya? Tumabi kayo dyan! Tabi! Sino naman to? Yan ang asawa ni Atong, si Greta. Abay, sa Maynila namamalagi yan. Bihira lang yan pumunta dito sa Casa Morte. Ay, ganun ba, Nay? Kaya pala hindi ko kilala. Tabi! Kung sino man na may gawa nito! Sisiguraduhin kong mananagot! Hindi niyo kilala kung sino kinakalaban niyo! Mga hampas lupa! Aswang may gawa niyan! Pinatay ng aswang si Atong! Kaya nga, totoo naman yun. Aswang man o hindi, pagbabayaran yung ginawa niyo sa asawa ko!
kami ang may gawa. Bakit kami magbabayad? Kaya guys, sinabi Ang na ng kulit. aswang eh. Ayaw pong makinig. Umalingaw-ngaw ang boses ng asawa ni Atong sa buong talipapa. Marami ang nag-uusap-usap kung sino at ano ang pumatay sa kanya. May nagsasabing ginantihan daw siya ng mga taong tinarantado niya noon. May mga hinalang aswang daw ang pumatay kay Atong, katulad ng karamihan. Mas pinili ni Winona na manahimik sa pwesto niya hanggang sa humupa ang tensyon at tuluyang kunin ng mga pulis ang bangkay. Saktong nagtama ang mga mata nila ni Winona. Inirapan siya nito at hindi naman iyon nakaligtas sa matalas na mata ng baklang si Preda. Mukhang may naiinggit sa ganda mo sa kabila ng pwesto. Wagas ko makatirik ang mga mata. Ikaw pala, Freda. Oo. Ako ang nagtitinda ngayon dahil masama ang pakiramdam ni Itay. Pero mabuti na rin kasi nakatatakot ang bangkay ni Mang Atong. Parang gusto bumalitan yung sikmura ko. Oo nga eh, nakakakilabot. Umagang-umaga, ganun ka agad ang bumungad sa atin. Ikaw, natatakot ka na't nakikilabot pero parang ang hinhin mo pa rin. Pero correct ka dyan. Pero alam mo, Winona, alam ko masama pero part sa akin, happy pa rin ako kasi wala na si Mang Atong. Wala nang mangungotong. Oo nga, Frida. Sana lang talaga. Ang hirap kayong magtinda. Tapos, kukunin lang ng mga tamad na taong gaya ni Mang Atong. Tumpak. Pero teka, narinig mo ba yung sinabi ng matanda kanina? Sabi nila, aswang daw pumatay kay Mang Atong. Aswang? Frida, wala nang aswang. Baka tamang suspetsya ng mga pulis. Ginantihan siya ng mga taong ginawa niya ng masama. Pero anong nangyari dun sa mga lamang loob niya? Sa dugo niya? Oo nga no. Baka ibinenta. Katulad ng mga napapabalita sa radyo. Ha? Naku, mas nakatatakot yan. Baka pinasok na ang baryo natin ng mga sindikato. Mas lalo pang bumalot ang takot sa baryo Casa Morte dahil sa nangyari kay Atong. Pero sa kabila ng karimari-marim na pagkamatay niya, napasaya naman ito ang mga nagtitinda sa talipapa. Wala na kasing mang-aabuso sa kanila. Isang umaga, nabigla ang lahat nang dumating ang asawa ni Atong na si Greta at kasunod niya ay ang mga dating alalay ni Atong. Agad na nagtaka ang mga tao sa talipapa sa biglaang pagdating nila. Makinig kayong lahat! Hindi naman siguro lingid sa inyo kung sino ko. Ako si Greta, ang asawa ng yumaong si Atong. At simula ngayon, magtatayo ako ng maliit na opisina dito sa talipapa. At kada 15 ng buwan at katapusan, magbibigay kayo sa akin ng lagay. 70% ng kita nyo, ibibigay nyo sa akin. Klaro? Ano? Ay, hindi naman yata tama yan. Ang laki ng hinihingi mong lagay. Abay, mas malala ka pa pala sa namatay mong asawa. Hoy, tonta! Sino ka para sagutin ako, ha? Binigyan ba kita ng permiso na sagutin ako? Ay baka naman gusto mong tamaan ka sa akin. Nay, tama na ho. Mukhang maswapang pa kay Mang Atong ang babaeng yan. Ay, maswapang talaga, Antonia. Kapag nagkataon, wala na tayong kikitain. Abay, ang laki ng hinihingi niya. 70% ng kita natin ang gusto niyang kunin. Kailangan makahanap tayo ng paraan, inay. Para mas lumaki ang kita natin. Pero si Winona, ang malakas ang benta sa mga tinitinda niyang dinuguan, Antonia. Huwag kang mag-alala, inay. Matatalo ko rin ang babaeng yan. At sisiguraduhin ko, mas papaboran tayo ngayon ng asawa ni Mang Atong. Grabe naman ang asawa ni Mang Atong. Ang swapa, mukhang pera, mas lala pa sa asawa niya. Ano nga pala kikitain natin ito kung ganyan?
Mag-aasawa nga sila. Parehong likaw na bitukan nila. Winona, tingnan mo yung mag-ina. Si Aling Felipa at si Antonia. Nakatingin dito sa gawin natin habang nagbubulong-bulungan. Hayaan mo lang sila, Freda. Hindi na nagbago sa akin yan. Palagi naman silang ganyan sa akin eh. Magbulong-bulungan din tayo at tumingin tayo sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Mag-uumpisa akong maningil ngayong buwan. At akala niyo siguro na dahil wala ng asawa ko, makakaligtas na kayo sa pagbibigay ng lagay. Pwes, nagkakamali kayong lahat. Mas pahihirapan ko kayo hanggat hindi ko nalalaman kung sinong pumatay sa asawa ko! Tumahimik ang mga tao. Gusto man nilang umangal, wala silang magawa. Takot silang magsalita at umalma. Kinabukasan, kaunti lamang ang pumunta sa talipapa upang magtinda. Pero mas pinili pa rin ni Winona ang magtinda kahit malaki ang lagay na hinihingi ni Greta. Samantala, katatapos lang niyang maglatag ng kanyang mga panindang dinuguan at puto. Nang lumapit sa kanya si Greta, nanlilisik ang mga mata. Nasa likod nito si Antonia na may malaki at masungit na ngisi. Napagtanto agad ni Winona na may sinabing kung ano si Antonia kay Greta. Kaya gano'n na lamang ang galit na mababaka sa mukha ng babae. Ikaw si Winona, tama? Ako nga po. Bakit po? Ikaw raw ang kabit ng asawa kong si Atong? Ho? Wala ho akong relasyon kay Mang Atong. Huwag ka na nga magsinungaling, Winona. Hindi ba't palagi kang pinupuntahan dito ni Mang Atong? Hindi ka nga niya hinihinga ng malaking lagay, di ba? At isa pa, palagi pa siyang bumibili sa'yo ng dinuguan at photo mo. Huwag ka nga magkalat ng kasinungalingan, Antonia. May kalandaan ka rin pala, no? Hindi po totoo ang sinasabi sa inyo ni Antonia. Tumahimik ka. Inaakit mo bang asawa ko, ha? Ginagamit mo ba yung mapang-akit mong ganda? Tama po kayo, madam. At hindi lang si Mang Atong ang inaakit ni Winona. Gamit ang ganda niya. Maging ang ibang mga kalalakihan dito sa Talipapa, dito sa Barrio Casamorte, naakit Ano niya bang rin. problema mo sa akin, Antonia? Wala akong ginagawang ganyan. Bakit mo ba ako sinisiraan? Hindi kasi nungalingan ang sinasabi ko. Nagsasabi ako ng totoo. Nilalandi at inaakit mong lalaki dito. Upang sa'yo sila bumili. Ginagamit mo yung ganda mo, di ba? Simula sa araw na to, Winona, mas malaking lagay ang ibibigay mo sa akin. Ano ho? Teka, hindi naman po yata tama yun. At anong tama, ha? Ang lumandi ka sa asawa ng may asawa? Wala ho akong nilalandi. At mas lalong hindi ko nilalandi ang asawa mo. Bitiwan mo ang braso ko. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, Winona, sisirain ko yung ubod ng ganda mo mukha. At tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo sa oras na mawala ang mapang-akit mong ganda. Ang sama nyo. Hindi talaga kayo marunong lumaban ng patas. Winona dear, hindi talaga patas ang mundo sa katulad natin. Dahil langit ako, samantalang ikaw, isa kang hampas lupa. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa lahat ng gusto ko dahil kung hindi, may kalalagyan ka. Ano ka ngayon, Winona? Kahit gaano pa kadami ang customer sa paninda mong tinuguan? Wala rin, dahil mauubos ang benta mo para sa lagay. Hindi na lamang kumibo si Winona. Bagsak ang balikat ng dalaga bago tuluyang napaupo sa bangkong kawayan sa kanyang pwesto. Iniwanan naman siya ni na Antonia at Greta na halatang masaya sa ginagawa nila sa kanya. Mas lalo pang naging maingay ang talipapa dahil sa taas ng lagay ng hinihingi ni Greta. Ngunit wala namang boses ang mga tendera dahil malakas ang kapit ni Greta sa mga tiwaling opisyal sa kanilang bayan. Samantala, pagdating ng Sabado, hindi gumayak si Winona patungong talipapa. Siya namang
ipinagtaka ng kanyang ama. Anak, hindi ka ba magtitinda ngayon? Mataas na ang sikat ng araw. Hindi po, Itay. Dito na lang po ako sa bahay maglalatag ng paninda natin. May nangyari na naman ba sa talipapa, anak? Meron po. Yung asawa po ni Mang Atong. Siya na po ang pumalit sa pangungutong sa mga tindera sa talipapa. Mas mataas po ang singil niya. Halos wala nang matitira sa kikitain. Ang sama talaga ng mga taong yan. Marami ng pera dahil sa kasumpangan, pero hindi pa rin sila kontento. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Wala ito. Kaya nga po naisip ko, dito na lang sa bahay magtinda ng dinuguan at puto. May bibili kaya rito, anak? Medyo malayo-layo ang bahay natin sa mga kapitbahay. Tay, masarap po ang paninda natin. Kaya alam ko po, may maghahanap at maghahanap talaga ng tinda kong dinuguan. Katulad ng napagdesisyonan ni Winona, hindi na nga siya nagtinda sa talipapa. Mas pinili niyang maglagay ng maliit na mesa sa harap ng kanilang bahay at doon inilagay ang panindang dinuguan. Sa unang araw, naging matumal ang benta niya, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa hanggang sa may iilan sa kanilang mga kapitbahay ang nagsimulang bumili. Samantala, sa kabilang dako naman, nagtataka si Antonia dahil 2 araw niya nang hindi nakikita na nagtitinda sa talipapa si Winona. Kaya nilapitan niya si Preda, mataray na nagtanong sa bakla. Hoy! Bruce kong bakla! Nasaan si Winona, ha? Bakit hindi ko yata nakikitang nagtitinda dito sa talipapa? Concern yon? Abay, malay ko hindi ko alam. Huh? Ah, ganon. Hindi ba kayong dalawang palaging nag-uusap? Bakit ha? Bakit nag-uusap kami? Dapat lang nanggalap ng mga buhay-buhay niya, alam ko na. Malamang dahil chismosa ka. Oy, kung may award na chismosa ng taon, ikaw yun, Antonia. Pinalalabas mo kumakabit si Winona kay Mang Atong? Ang kapal! Kapangit-pangit ang matandang yon! Ang taba-tabat ang laki ng tiyan! Kakabit si Winona, ang ganda-ganda niya! As if naman, girl, pumatol si Winona sa bundat na mukhang gito matanda na yon! Nakakalagot kaya ng kapal na mukha mo? At bakit naman hindi? Palagi narito si Mang Atong sa pwesto niya noon. Hindi siya hinihinga ng malaking lagay, tapos ang mga lalaki, nahuhumaling sa kanya. Ay, palagay ko nga ginagayuman niya mga tao dito sa baryo. Tarayan mo pa, Tarayan mo pa at masasabunutan na kita! Ha! Nako, ang hirap kausap ng mga katulad mo, Antonia. Sobrang kitid ng utak. Tapos inggitera. Alam mo, sayang ka, Day. May alindo ka naman, may face lang ka rin, pero ang gali mo, walay na walay. Ba't walang hiya kang bakla ko, ha? Ako pang walang yan? Bakit ikaw? Ha? Puro ka lang naman muscles. Pero yung mukha mo, kamukha mo, walay. Ha! Wala ang rest back mo, gaga? Umalis ka nga rito at minamalas ako sa iyo, Makikita niyong lahat. Nana! Mas dodumogin ang mga paninda ko. Patunayan mo! At lalong-lalo na ang bagong version ko ng dinuguan. Ewan ko sa'yo! Umalis ka nga rito sa pwesto ko! Umalis Ako, ka! talaga, ayoko makita pagmumukha mo. Tsaka, Mas lalong nag-init ang ulo ni Antonia dahil sa mga patuyang patutsada ni Preda. Hindi na talaga sila magkasundo noon pa man. Iba kasi ang prinsipyo ni Preda. Samantala, katulad ng sinabi ni Antonia, naglabas nga siya ng bagong bersyon ng kanilang panindang dinuguan at maraming tao ang nagustuhan ito, maging ang kanilang bagong lutong karne. Antonia, bilisan mo naman magtakal. Baka maubusan kami. Powder ng dinuguan. Ang sarap kasi. Mukhang may katapat na ang dinuguan ni Winona. excuse me, mas masarap ang luto ko at ang dinuguan ko kaysa kay Winona, no? Ay, wala kaming pakialam kung sinong mas masarap magluto. Ang gusto lang namin huwag maubusan ng mga panindan yung ulam ito sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mauubusan.
Marami ako niluto para sa inyo ah. Naku anak, haba, napakaraming pila ah. Mukhang tiba-tiba tayo sa benta ngayon. Sabi ko naman sa'yo, Inay mas mahihigitan natin si Winona. Tingnan na lang natin kung may bibili pa ng tinda niyang tinuguan. Sinabi mo pa anak. Naku, ay, ang galing mo talaga Antonia. Anak nga kita. Antonia? Ay, Madam Greta, kayo po pala. Halin po kayo dito. Gusto niyo ba ng dinuguan? Oo. Gusto kong tikman ng paninda mo. Nakarating kasi sa akin ang balita. Masarap daw ang tinda mong dinuguan. Naku, masarap po talaga ang luto nitong anak ko, madam. Talong-talo yung Winona na yon. Nasaan nga palang babaeng yon? Hindi na ba siya nagtitinda dito sa Talipapa? Ayon sa nasagap kong balita, madam, doon na lang daw siya nagtitinda sa bahay nila. Ay, ang tagal naman ng order. Nagsisismisan pa kasi. Magsitahimik kayo! Wala kayong karapatang magreklamo kung matagal ang order ninyo. Kapag narito ako dapat ang priority. Kaya maghintay kayo riyan, mga leching to! Agad na nagsitahimik ang mga taong nakapila. Napaismid naman si Preda sa kanyang pwesto nang marinig ang pag-uusap nila ni Antonia, Pelepa at Greta. Kaya naman, pagdating ng hapon, nagtungo siya sa bahay ni Winona upang ipaalam ang balita. Naabutan niya si Winona na nagliligpit ng mga kalderong nakadisplay sa maliit na mesa sa bakuran. Nagtaka pa si Winona nang makita si Preda. Alam mo, tingin ko kaya biglang dinumog ang paninda niyang si Antonia dahil hindi ka na nagtitinda sa Talipapa. Bumalik ka na kaya sa pagtitinda sa pwesto mo doon? Gustuhin ko man, Frida. Pero pinag-iinitan ako ni Madam Greta. Mas malaki pa sa kikitain ko ang lagay na gusto niyang ibawas na napagbentahan ko. Ay, asima talaga ng matandang yon. Alam mo ba, nagpatayo pa ng sabungan si Madam doon sa may bakanting lote sa may Talipapa. Lahat yata ng ikukutong niya sa atin, ginastos niya sa pagpapagawa ng sabungan. Maswapang pa siya kay Mang Atong. Teka, hindi niya ba inaasikaso ang kaso ni Mang Atong? Ewan ko sa matandang yon. Baka nakakalimutan na yung brutal ang pagkamatay ni Mang Atong. Pero Winona, totoo yung sabi-sabi. Aswang tayo may kawa noon. Frida, mas matakot tayo sa mga taong katulad ni Madam Greta at Mang Atong at sa iba pang mga kurap. Dahil silang totoong aswang sa ating pamayanan, ibinubulsa nilang pera ng taong bayan. Sa bakit tama ka? Mas nakatatakot ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Sinabi mo pa. Matapos ang pag-uusap ni na Preda at Winona, nagdesisyon ng umalis si Preda. Kinabukasan, maagang pumunta si Winona sa bayan upang bumili ng gamot para sa kanyang ama. At napadaan siya sa tumpok ng mga taong nakapila sa tindahan ni Antonia. Tama nga si Preda. Marami nga ang nauhumaling sa tinda nitong dinuguan. Samantala, sa gilid ng Talipapa, maraming tao ang tumataya sa kasalukuyang sabong. Napailing na lamang si Winona. Paalis na sana siya nang biglang may marinig siyang isang malakas na boses. Ano? Hindi kayo magbibigay ng lagay? Pwes, kung ganon, kukunin ko ang lahat ng mga paninda nyo. Mga wala kayong silbi! Akin na mga yan! Akin na yan! Dina! Winona, ano ginagawa mo rito? Galing ako sa butika. Bumili ako ng gamot ni tatay. Ganito ba talagang nangyayari dito? Ano pa nga ba? Tingnan mo naman sa gilid ng Talipapa ang sabungan ngayon. Hoy kayong dalawa! Anong pinagbubulong-bulungan nyo riyan, ha? Wala naman po, Madam Greta. Anong wala? Nakita ko kayong nakatingin sa akin habang nagbubulungan kayong dalawa. Wala naman po kaming ginagawang masama. Tumahimik ka nga, Winona. Akala mo ba, nakalimutan ko ng relasyon mo sa asawa ko? Madam Greta, kung ano man po ang sinabi sa iyo ni Antonia,
Walang katotohanan ng lahat ng yun. Walang magnanakaw na umaamin sa kasalanan, Winona. At siya nga pala, balita ko, hindi ka na raw nagtitinda dito sa talipapa? Hindi na nga ako. At ano na mga akala mo? Makaliligtas ka sa pagbibigay ng lagay sa akin? Kung magbibigay pa po ako ng malaking lagay sa inyo, wala na hong matitira sa akin. May sakit po ang tatay ko. Kailangan niya ng gamot. Wala akong pakialam! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Ay, madam! Bitiwan niyo si Winona! Huwag ka na Bitiwan niyo, mahiwanti kang madam! bakla ka! Baka madami ka lang sa galit ko sa babae Ano ba? Pero... Huwag ka nang mangialam, Freda. Ano ha? Magbibigay ka? Sige, hetong pera. Ganyan nga. Huwag ka nang magmatigas. At itong tatandaan nyo ha? Baluarte ng bayaw ko ang baryo ninyong to. Kaya kahit magreklamo kayo, walang mangyayari. Naiintindihan mong malandi ka? Ay, makaalis na nga. Naaalibadbaran ako sa mga kabet na katulad mo. Winona, ayos ka lang ba? Nawala yung braso mo Wala yung matandang yun. Ang sarap balatan ng buhay. Ayos lang ako. Kaya ko. Mas gahaman pa si Greta kaysa sa asawa niya. Tama ka dyan. Marami na nga mga tintera ang pinipiling wag nang magtinda. Kasi wala na silang kikitain dahil sa laki ng lagay na kinukuha ni Ma'am Greta. Akala mo siya yung may-ari ng mga paninda natin? Matapos ang tagpong iyon, nagpasya si Winona na umuwi na lamang sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, naabutan niya ang kanyang amang abala sa pag-aayos at pagliligpit ng kanilang mga paninda. Sa kabila ng pagod at nangyari sa talipapa, napangiti si Winona dahil kahit paano'y naubos ang kanilang tinda, lalo na ang dinuguan. Kinabukasan, nagising si Winona at ang kanyang ama dahil sa maingay na usapan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Upang malaman kung ano ang nagaganap, agad silang lumabas upang mag-usisa. Grabe ang pagpatay at mukhang malaki ang galit sa kriminal. Nabi mo pa, Tol. Ano mo Oh. naman itsura? Sinasabi ko sa inyo, aswang dumali dyan eh. Oo, Tingnan ninyo. may Wala na yung naman laman, naman oh. ulit. Ito Dahil yung sa katawan. aswang na yan. Wala na rin yung dugo ng Aswang babae. na talaga dito sa atin. Katulad yun ng pagpatay kay Atong Anong nangyayari dito? Bakit may bangkay at isang... Teka, si Ramon ang taong ito Sino may gawa nito kay Mang Ramon? Sino pa ba? Dito nga sa malapit sa bahay niyo natagpuan yung bangkay. Anong pinupunto mo, Antonia? Winona, simula nang lumipat kayo dito ng tatay mo, marami ng kababalaghan na nangyayari sa baryong to. Ineng, magdahan-dahan ka sa pagbibintang Wala kami ginagawang masama ng anak ko. Anong wala? Aba, sunod-sunod na ang patayan, no? Una si Mang Atong, pangalawa si Mang Ramon. Eh sino pang susunod kung sakali? Hoy! Antonia, sumusobra ka na Wala kang talagang kayo yung dila mo Kung ano-ano mga binibintang mo kay Winona? Ay, totoo naman ang sinasabi ng anak ko. Ay, bakit, Ton? Wala namang ganitong mga karimari-marim na krimen na yan dito sa Casamorte. Pero simula nang dumating niyang mag-amang yan at nagtinda ng dinuguan sa talipapa, abay kung ano-ano nang nangyaring kababalagan dito sa atin, hindi ba mga kasama? Ay, totoo naman yun. Eh, napansin ko rin yan. hindi kaya aso ang mag-amang yan. Grabe naman kayo. Sa ganda ni Winona parang... hindi naman siya aswang May aswang ba ganyan kaganda? Hindi ba tayo ng ganda? Paano kung ginagamit niya lang ang ganda niya para nilangin tayo? Mapanlin lang ang mga aswang. Wala akong tinatago. Bakit niyo ba kami pinagbibintangan? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Namumuhay kami ng patas at payapa. Pero pilit niyo kaming ginugulo. Nakoy, huwag ka na magmalinis. Alam naming may itinatago kayong baho. At sisiguraduhin naming aalingasaw ang baho ninyo. Kapag nangyari yon, mas matinding kabayaran ang sisingilin namin sa inyo mag-ama
Mga aswang! Sandali! Kahit kailan, wala kaming tinatapakan. Lalo na ang mga inosente. Huwag kayong magbibintang, lalo't wala kayong katibayan. Anong karapatan yung sabihan kami na aswang? Gayong mas malala pa kayo sa mga nilalang nang lumalapas sa dilim! Ay, nako! Makakahanap din kami ng ebidensya at sisiguraduhin naming mapapalayas kayong mag-ama sa baryong ito! Tay, pumasok na po tayo sa loob. Halina po kayo. Halika na, Itay. Hoy! Bumalik nga kayo rito, mag-amang aswang! Mga aswang! Nagkukunwari pa kayo! Hindi na lamang pinansin na mag-ama ang mga panunuy at pagbibintang ng mag-inang Antonia at Preda. Kahit pa ang usap-usapan ng mga taong nakikiusyoso rin sa nangyaring krimen. Lumipas ang buong araw na iyon at ang mag-amang Alipio at Winona ang laman ng usapan sa mga taga-baryo dahil sa karumal-dumal na pagpatay kay Ramon. Samantala, masaya naman ang mag-inang Antonia at Filipa na nagbibilang ng kanilang benta sa maghapong pagtitinda sa talipapa. Dinig na dinig ni Preda ang usapan ng mag-ina kung gaano kasaya ang mga ito, lalo na nang dumating si Greta. Kaagad itong sinalubong ni Antonia at ibinigay ang lagay sa masungit na si Greta. Lumalakas ang benta ng dinuguan at karne, Antonia. Tinalo mo pa yata si Winona. Kahit sa aspeto, talo ko naman po talaga ang babaeng yun. Pero, wala kang panama sa ganda niya. Madam, wala namang ganyanan. Ganito na lang. Gusto niyo po ba ng igado? May bagong luto ako. Sigurado na magugustuhan mo. Ah, sige. Bigyan mo ko. Damihan mo na. Yan ang magiging ulam ko ngayong gabi. Wala akong problema, madam. Ah, Nay? Bigyan niyo nga si Madam Greta ng bagong luto kong igado. Oo, isasaling ko sa Tupperware. Naku, Madam Greta. Jack na masasarapan ka sa igadong ito. Abay, kakaiba ito sa mga igadong natikman mo. Saka ko nasasabihin yan kapag natikman ko na. Oo nga pala. Nahuli na ba ang kriminal na pumatay kay Ramon? Ay katulad na katulad kay Atong ang pagpatay sa kanya. Ay hindi pa ho, pero may hinala kami. Kung sinong pumatay kay Mang Ramon? Sino? Naku, Madam. May hinala kami nitong anak ko. Na yang Winona na yan at yang ama niya. Naku, sila talaga yung aswang. Pinaglololoko niyo ba ako? Ay, totoo yun, madam. Kasi, wala namang mga ganitong kaso noon dito sa baryo. Pero nung dumating ang mag-amang yan, aba, dumarami ng mga kababalaghan dito sa kaso morte. Kung totoo ang sinasabi mo, Antonia, abay dapat palayasin ang mag-amang yan dito. Ayoko may mga taong katulad nila sa baryong ito. Nako, tama yan, Madam. Gawa natin ang paraan para mapaalis yung mag-amang yan dito sa kasamorte. Napaigtad sa kinauupuan niya si Preda nang marinig na pinag-uusapan ng tatlo. Nasisiguro niyang hindi titigil ang mag-inang Antonia at Filipa hanggat hindi napapaalis ang mag-amang Winona at Alipio sa Casa Morte. Sa kabilang dako naman, sakay ng honor type jeep si Greta nang bigla silang mapahinto sa madilim na kakahuyan. Pauwi na sana galing sa sabungan. Biglang kinabahan si Greta bago hinawakan ng mahigpit ang kanyang bag. Naroroon kasi ang mga perang kinutong niya sa mga tindera at tindero sa talipapa. Dalawa lang sila ng kanyang matandang driver na si Mang Uro, na sa pagkakataon na iyon, pinagsisisihan ni Greta kung bakit hindi niya isinama ang kanyang alalay na si Donnie. Ano pang hinihintay mo, Uro? Paandarin at patakbuhin mo na ang sasakyan! Madam, nasiraan po tayo. Ano? Peste naman oh! Kung kailan narito tayo sa kasukalan, saka pa tayo nasiraan?
Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina, double check mo ang sasakyan? Ginawa ko naman po, madam. Pasensya na po talaga. Bisit ka talagang matanda ka! Ang tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan! Ayusin mo ang sasakyan, bilis! Opo, madam. Pesting mga asong yan, hindi na tumigil sa pag-alulong! Biglang lumakas ang malamig na simoy ng hangin. Ano bang nangyayari? Ano yun? Naririnig mo ba yun, Uro? May sumisipol! Oo nga po, madam. Nakakatakot ang paraan ng pagsipol niya. Diyos ko! Bakit, Uro? Sumagot ka. Bakit nakatulala ka lamang dyan? Madam, sa may ulan po ninyo, tingnan niyo. Madam! Anong... May isang figura na nakasuot ng damit, Oo. pero kulay itim. At may suot din siyang takip sa mukha. Pero ang mga mata niya namumula. Ang haba rin ng mga kuko niya. Patawarin nawa ako ng Diyos. Pero patawad, madam. Uro! May pamilya akong umaasa sa akin. Uro! Uro! Huwag mo akong iwan dito! Uro! Walang iyak ang matanda ka! Tumakbo siya, tiniwanan niya ako. Ang kakaibang nilalang na yun, sumisipol siya habang papalapit sa akin. Hindi, ang mga mata niya parang nag-aapoy sa galit. Hindi, papalapit siya ng papalapit. Tatakbo ako! Hindi siya tumitigil sa pagsipol. Parang mas lalo po nakakakilabot ang paraan ng pagsipol niya. Hindi dapat ako tumigil sa pagtatakbo. Ay! May tumamang matigas na bagay sa likuran ko. Hindi. Parang galing sa matalim na bagay. Sino ka? Bakit kakaiba ang mga mata mo? At ang mga kuko mo'y kasing haba ng... Sino ka? Bakit kakaiba ang mga mata mo? At ang mga kuko mo'y kasing haba ng pinarot mo sa leg ko. Hindi. Tulong! Tulong! Ang bawat pagsipol niya, mas tinatarak niya pang kuko niya sa leg ko. Hindi na ako makahinga. Kasabay ng pag-aalulong ng mga aso ay ang pagkalagot ng hininga ni Greta habang ang nilalang na tumatapos ng kanyang buhay ay nilamon na ng dilim. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Tila nararamdaman nito ang malagim na sinapit ng kotongerang si Greta. Kinabukasan, nabigla ang lahat dahil sa balitang patay na ang mapang-alipustang si Greta. Ang paraan ng pagpatay ay katulad ng pagpatay sa kanyang asawang si Atong. Agad na kumalat ang balitang ito sa buong baryo na nagbunsod ng takot sa mga ito. Kain lang kayo ng niluto kong dinuguan. Sige lang, marami pa rito Grabe din talaga, Antonia, no? Parang wala siyang pagkamatay ni Madam Greta. Samantalang ginagatasan mo siya. Ay, tumahimik kang ang bakla ka. Ano naman sa'yo? Isa pa, kung iiyak ba ako, mabubuhay si Ma'am Greta? Ay, wakwak kang sikmura niya. Wala na rin ang kanyang lamang loob. At sa tingin mo, mabubuhay pa siya?
Ibang klase ka din, ano? Abay talaga! Ay, mga suki! Kain lang kayo. Huwag niyo nang intindihin ang baklang si Frida. Frida, Winona! Mabuti naman nandito ka dahil sa wakas nagkaroon ako ng matinong kausap na nagtinda ka uli. oo, kailangan eh. Anong ibig sabihin nito? Bakit narito ang anak ng aswang? Hoy, Antonia, tumigil ka ha? Namumuro ka na talagang babae ka sa akin. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Nung buhay pa si Madam Greta, umalis siya at hindi na nagtinda dito sa talipapa. Tapos ngayong patay na si Madam, saka siya babalik dito? O hindi ba nakakapagtaka yon? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Madam Greta. Kailan mo ba ako titigilan, Antonia? Hindi kita titigilan, Winona, hanggat hindi ko napapatunayan na salot ka sa baryong ito. Kayo ng tatay mo? Wala sabi akong ginagawang masama. Ay, may pulis! Gwapo ni Mama Pulis! Oo nga, ang gwapo nga. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Ay, wala naman. Wala akong ginagawang masama, sir. Yan kasing babaeng yan. Siyang nauna, hindi ho ako. Hindi akong nauna. Ikaw. Sandali lang miss, tama na yan. Mabuting pag-usapan na lang natin na matiwasay. Nang matapos na. Basta ako inosente. Wala akong ginagawang masama. Bakit nakahawa ka sa tagiliran ko? Sorry po, sir. Chancing! Pansamantalang natigil ang bangayan sa pagitan ng Antonia at Winona. Nang aawatin na sila ng napakagwapong pulis, matangkad, mistiso, singkit ang mga mata, golden brown ang buhok at may matipunong pangangatawan, parang amoy baby powder ang lalaki. Mga katangiang lalo pang nagpalakas ng kanyang karisma, lalong-lalo na sa mga kababaihan sa talipapa. Ngunit umismid na lamang ang ilan, lalo na si Antonia, nang mas piliin pa ng lalaking pumwesto at kausapin si Winona. Ako si Inspector Brandon Del Blanco. Ako ang naka-assign sa kaso ng pagpatay dito sa Casa Morte. Siya naman si Winona. Ang kaibigan ko maganda. Di ba, Sir Inspector? Frida, tumigil ka nga. Hindi mapagkakaila yun. Napakaganda mo nga, Winona. Salamat po. Pwede ba akong magtanong tungkol sa nangyaring patayan dito sa lugar ninyo? Wala ho kaming alam dyan eh. Nabigla na lang ho kami. Kasi bigla-bigla na lang na may mga natatagpo ang patay. True po yan, sir. Wala lang po ganyan dito noon. Ngayon lang kung nangyari ang mga ganyang patayan dito sa lugar namin. Ganun ba? Wala ba kayong alam na merong nakaalitan nila? Hay nako, kung may nakalitan lang ko, ang daming hindi na mabilang. Kung gusto niyong i-trace, naku sir, aabutin kayo ng ilang taon. Mga halang din kasi ang mga bituka ng mag-asawa na yun. Mukhang mahirapan kami. Pero trabaho namin ito. Sisiguraduhin namin na malalaman namin at mahuhuli namin ang kriminal. Dasal din po namin yan. Sige po. Aalis na po muna kami ni Frida. Saan tayo pupunta, girl? Samahan mo akong pumunta sa dulo ng talipapa. Mamimili ako ng gulay. Sige. Winona, pwede ko ba kayong imbitahan ni Preda? Saan naman? Gusto kong kumain tayong tatlo ng pansit. Yung may lechon naman. Gusto ko rin maglibot-libot dito sa Casa Morte. Pasensya na. Kailangan ko kasing umuwi ng maaga. Ganun ba? Sige. Sa susunod na lang. Pinanlakihan ni Preda ng mga mata si Winona, pero binaliwala lamang ito ng babae. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad palayo. Kaagad namang sumunod si Preda sa kanya, sa kabila ng panghihinayang na hindi pinansin ni Winona ang paanyaya
ng gwapong pulis. Samantala, kinabukasan, patuloy ang pag-iimbestiga ng grupo ni Brandon tungkol sa pagpatay sa kasamorte. Sa kabilang banda, hindi naman maitatago ang pakikipaglapit ni Antonia sa gwapong pulis. Kumain ka lang, Brandon. Masarap lahat yan. Eto pa oh. Tikman mo tong dinuguan ko. Masarap ang lahat ng luto mo, Antonia. Malinamnam at malasa. Lalo na itong tinda mong dinuguan. Ako kasi ang pinakamasarap magluto dito sa lugar namin. Nakita mo bang haba ng pila kanina? Oo, kaya nga sinubukan kong kaagad kumain dito sa kainan mo. Oo, at huwag ka nang kakain sa kainan ni Winona. Dahil mas masarap ako magluto kaysa sa kanya. Grabe na talaga ang panahon ngayon! Woo! Hindi lang tag-init, kundi taglandi rin. Grabe! Dinaig pa ang bangaw, ang panghi! May pinariringgan ba si Preda? Huwag mo nang intindihin ang baklang yon. Siya nga pala, Brandon. May lead na ba kayo sa kung sino ang kriminal? Wala pa rin eh. Pero hindi kami titigil sa pag-iimbestiga. Mabuti yan para mahuli ng mamamatay tao na yan. Pero alam mo ba, may hinala mga tao dito sa amin. Hinala? Oo, ang hinala ng mga tao, aswang ang pumatay sa natagpo ang bangkay. Antonia, wala nang aswang sa panahon ngayon. Walang maniniwala sa mga ganyan. Kahit na anong pangungumbinsi ni Antonia na aswang nga ang pumatay sa natagpo ang bangkay, tawa lamang ang isinukli sa kanya ni Brandon. Patuloy naman ang pag-iirap ni Preda dahil napansin nito ang mga pasimpleng pagtapik ni Antonia sa matipunong braso ng gwapong pulis, halatang nagpapakita ng motibo. Samantala, sumapit ang hapon. Nagmamadaling nag-ayos ng gamit si Winona. Isinakay ito sa kanyang kariton nang biglang dumating si Brandon. May dala itong 2 supot nang may lamang take-out na pansit. Brandon, ikaw pala. Pwede ba kitang yayain kumain? Nako, Brandon, pasensya ka na talaga. Kailangan kong umuwi na maaga eh. Inatake na naman kasi ng hika ang tatay ko. Ganun ba? Baka gusto mo tulungan kita. Ihatid kita sa inyo. Huwag na. Salamat na lang. Alam kong pagod ka rin sa maghapon. Ayoko nang abalahin ka. I insist. Gusto ko lang talaga makatulong. Itong pansit, iuwi mo na lang ito sa tatay mo para may pagkain siya. Salamat. Sige, kailangan ko nang umalis. Ihatid na nga kita. Brandon, salamat. Pero wag na. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang mabuti pa umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Iniiwasan mo ba ako, Winona? Ha? Hindi. Bakit naman kita iiwasan? Marami lang talaga kasi akong kailangan gawin. Kaya kung pwede sana, sa susunod na lang. Sige. Pasensya ka na rin ha. Nagiging makulit ako. Gusto ko lang kasing makilala ka. Walang anuman yun. Sige, uwi na ako. Sige, ingat ha. Sinundan na lamang ng tingin ni Brandon ang papalayong bulto ng magandang dalaga. Kaagad na nahumaling siya sa kakaibang ganda na taglay ng babae. Alam niyang hindi yun dapat niyang inuuna, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, galit na nakatingin si Antonia sa hindi kalayuan na kaagad namang napansin ng kanyang inang si Felipa. Antonia! Abay, tulungan mo nga ako dito! Kanina ka pa nakatayo riyan at mukhang galit na galit ka pa! Malandi talaga yung si Winona. Pati si Brandon inaakit niya. Ano? Yung gwapong inspektor? Opo, inay. Hindi talaga marunong makontento ang babaeng yan eh. Gusto niya, halos lahat na lang sa kanya. Aba, Antonia, huwag kang papayag.
Hindi pwedeng maungusan ka na naman ng babaeng yan. Isang matabang isda si Brandon. Tingwitin mo agad. Huwag kang mag-alala, inay. Mapapasakin si Brandon. Hindi ko hahayaang mapunta siya kay Winona. Ganyan nga, anak. Huwag kang patatalo. Abay, sayang ang ganda mo kung palagi ka na lamang nauungusan ng aswang na yon. Isa pa yan, eh. Dapat maniwala at mapatunayan ko na aswang nga ang babaeng yan. Pero sa ngayon, tatrabahuhin ko muna nang magaling si Brandon. Kilala si Antonia sa lugar ng Casa Morte bilang isang taong dapat makuha ang bawat gusto niya. Noong wala pa sa baryo ni Winona, si Antonia ang tinitingala at hinahangaan ng mga kalalakihan dahil sa taglay niyang ganda. Subalit, nang dumating si Winona, nawala ang kinang ni Antonia kaya labis ang inis nito sa dalaga. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta sa talipapa si Brandon. Kagagaling lamang niya sa kanilang headquarters. Nag-report siya hinggil sa kasong hawak niya. Ngunit pagtingin niya sa pwesto ni Winona, wala roon ang dalaga. Sa halip, si Preda lamang ang naroon. Lalapitan niya sana ito nang bigla siyang tawagin agad ni Antonia. Brandon! Halika muna rito. May itinaba ako sa iyong pagkain. Nako, maraming salamat Antonia. Magkano bang babayaran ko? Babayaran? Ay, ikaw talaga. Wala kang babayaran. It's on the house. Wow, hindi ka naman kaya malugi niyan? Naku, hindi no. Isa pa, gumagawa ako ng bagong menu. Oh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Ano bang problema? May natagpuan na naman kasing patay. Katulad ng pagpatay sa mga naunang biktima. Grabe naman. Hindi na talaga tumitigil ang mga aswang na yan sa pagpatay ng tao, no? Antonia, katulad ng sinabi ko sa'yo, walang aswang sa panahon natin ngayon. Kaya pala wala na naman si Winona sa pwesto niya para magtinda? Anong ibig mong sabihin? Brandon, pinaghihinalaan ng mga tao dito sa baryo namin na aswang ang babaeng yon. Ano? Imposible. Posible! Abay, ginagamit niya lang ang kagandahan niya para itago ang pagiging aswang niya. Pero ang totoo, aswang talaga siya at pumapatay siya dito sa Casa Morte. Antonia, masama ang mabintang lalo't wala kang ebidensya. Basta Brandon sinasabi ko sa'yo, iwasan mong babaeng yon dahil hindi siya tao. Aswang siya! Hindi nakakibo si Brandon sa mga sinabi ni Antonia laban kay Winona. Samantala, si Preda ay nanlaki ang mga mata sa narinig na paninira ng dalaga sa kanyang kaibigan. Gusto niyang sumambat sa usapan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kaya naman, pagsapit ng hapon, kaagad siyang pumunta sa bahay ni Winona upang malaman kung bakit hindi ito nagtinda ng araw na iyon. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagkabigla nang madatnan niya ang dalaga sa labas ng bahay nito. Diyos ko, ang daming dugo sa damit mo, Winona. Pati ang mga kamay mo, may dugo. Ibig sabihin, totoo bang sinasabi ni Antonia tungkol sa'yo? Aswang ka nga! Frida, ano bang pinagsasasabi mo? May kinatay akong manok. Tumilansik sa damit ko yung mga dugo. Okay. Ganun ba? Sigurado ka? Totoong manok talaga, ha? Manok nga ni. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa likod bahay. Naroon ang mga manok na kinakatay ko. Nako kasi Ano ba nangyayari sa'yo? Putlang-putla ka? Kasi may natagpang patay na naman. Wakwak ang sikmura at wala nang lamang loob. Wala nang dugo. Tapos itong si Antonia pinagkakalat at sinasabi kay Brandon na aswang ka. Ibang klase din talagang babaeng yun. Hindi niya talaga ako tinitigilan. Baka hindi nga.
Kasi parang patay na patay siya kay Brandon. Hindi ko ugaling makipag-agawan ng lalaki, Frida. Alam ko naman yon. Pero itong si Antonia, ayaw lumaban ng patas. Hayaan mo na. Magsasayang lang ako ng oras sa kanya. Halika, pasok ka muna dito sa loob. Gusto mo ba ng kape? Huwag na. Lalo lang ako kinakabahan. Ay nako, kung sino man ang pumapatay, sana pinatay niya na lang yung mga taong kurap at mapang-abuso gaya ni Madam Greta at Mang Antoine. Hindi nagtagal si Preda sa bahay nila Winona. Umalis din siya agad bago sumapit ang 6:30 ng gabi. Samantala, malalim na ang gabi nang marinig ni Winona ang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng bintana. Ngunit wala siyang nakita kundi ang kadiliman sa labas. Babakalin na sana siya ng pagkahiga nang muling marinig ang panibagong kaluskos, mas malakas kesa sa nauna. Tay, narinig niyo ba yun? Oo anak, parang may dumapo sa bubungan natin na isang malaking hayop. Masama ang kutob ko. Halika, Itay. Doon tayo sa silid ko. Mas ligtas tayo doon. Sige anak, kukunin natin ang itak ko. Kung sino man ang magtangkang pasukin tayo dito, tatagain ko talaga. Ano bang kailangan nila sa atin? Wala naman sila makukuha pera dito sa bahay. May kumakatok. Sandali lang ho, Itay. Huwag mong bubuksan ang pinto anak. Baka mamaya kung ano yan. Kung sino man ang nasa labas, sumagot ka. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa amin? Hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa mahinang pagkatok. Itay, kapag sinubukan niya tayong pasukin dito, sabay natin siyang tatagain. Oo anak, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Wala na. Wala na yung kumakatok. Mukhang nanakot lang sa atin, Winona. Kung sino man siya, hindi ako natatakot sa kanya. Hindi natulog ang mag-ama ng gabi na yun. Patuloy nilang pinakikiramdaman ang paligid. Samantala, kinabukasan, muling inabangan ni Antonia si Brandon. Gusto niya kasi itong ilibre uli ng pagkain sa kanyang karinderya. Masaya siya dahil ilang araw nang hindi nagtitinda ng dinuguan si Winona. Kaya naman, nasusolo niya si Brandon. Ilang beses na rin siyang nagtanong kung nasaan o kung saan nakatira si Winona, pero hindi niya sinasagot ang tanong ng pulis. Brandon, tikman mo tong lechon at inihaw na atay. Masarap to. Bagong luto. Salamat, Antonia. Alam kong hindi ko alam pero hinahanap-hanap ko ang luto mo. Talaga? Uy, grabe ka ha. Ang aga-aga mo naman akong pinapakilig. Hindi nga. Totoo. Parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Kahit halos hindi na ako makatulog dahil sa trabaho ko. Ikaw pa rin ang naisip ko. Talaga? Ay, uy, Brandon ikaw talaga ha. Oh, ayan dinagdagan ko na ng isa pang ulam. Libre ko na sa'yo. Ang ganda-ganda mo, Antonia. Brandon naman masyado mo na akong pinaapakilig. Hindi nga. Ngayon lang kita napagmasdan. Napakaganda mo pala talaga. Marami nga nagsasabi sa akin yan. Halika na rito sa loob. Dito ka na. Maupo ka na dito at kumain. Sige. Gusto ko rin na mapalapit sa'yo. Ganyan nga, Brandon. Dapat ako lang ang maganda sa paningin mo. At wala nang hihigit sa'yo. Halos mapunit ang kilay ni Preda sa tuwing tinitingnan ang malambing na palitan ng tingin at ngiti sa pagitan nila Brandon at Antonia. Parang kahapon lang
Halos si Winona lang ang gustong lapitan ng lalaki. Ngunit sa araw na yun, para siyang na-magnet na dikit kay Antonia. Napansin naman ito ni Winona habang nagtitinda muli sa kanyang pwesto. Sila na ba? Yan na nga ang ipinagtataka ko eh. Brandon! Dito ka na muna Dito ka maupo. Maraming bumibili. Ayoko kasing nakalalayo sa'yo. Base sa mga kilos nila, parang may relasyon na nga sila. Girl, halos 2 linggo pa lang narito ang poging inspector na yun. Salip na yung kaso ang nampatayan ng atupagin niya. Ang bikangkang na si Antonia ang pinagtutuunan niya ng pansin. Tungkol nga pala dyan, noong nakaraang araw nung pumunta ka sa bahay, kinagabihan merong kumatok sa bahay namin. Akala ko nga bumalik eh. Ibig sabihin, maaaring aswang nga. Frida, hindi ko alam. Kaya nga hindi ako nagtinda ng ilang araw eh. Ayokong iwanan si tatay. Kaya mamaya, maaga akong uuwi. Ako rin, sasabi ako sa iyo ha. Sige, mabuti pa nga. Daka, may patay na namang natagpuan sa may ilang! May patay! Ha? May patay na naman? Oh Diyos ko, wala na bang katapusan ng patayan dito sa baryo natin? Sino nga kaya talagang pumapatay? Hindi ko rin alam, Winona. Pero isa lang sigurado ko, naniniwala talaga ako. Aswang ang pumapatay. Dahil walang matinong tao ang kukunin ng lamang loob ng isang tao, pati na ang dugo ay hindi pinalalampas. Teka, bakit parang hindi kumikilos si Brandon para puntahan ng crime scene? Bakit nakadikit lang siya kay Antonia? O nga no, kaya naman pala hindi malutas-lutas ang kaso. Kasi ibang kaso inaatupak. Ang gwapo sana. Kaso palalong pulis naman pala. Mas dumadami ang kaso ng pagpatay sa Baryo Casamorte. Pare-parehong uri ng krimen. Wakwak ang sikmura. Wala na ang labang loob. At ni isang patak ng dugo ay walang naiwan. Marami ng tao ang humihingi ng tulong sa otoridad. Ngunit tila babingi ang mga nasa katungkulan. Hinahayaan nilang lalo pang maging kawawa ang mga taong nasa laylayan dahil dito. Mas umigting ang paniniwala ng mga taga-baryo na kung hindi sindikato ang may kagagawan, tiyak na isang aswang ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Samantala, sa kabilang dako naman, naging usap-usapan na umano ang relasyon ni na Antonia at Brandon. Halos hindi na kasi pumapasok sa trabaho ang lalaki. Palagi na lang siyang nakikitang nakatutok sa pwesto ni Antonia sa talipapa. Wari, wala nang ibang iniintindi kundi ang presensya ng babae. Ibang klase din talaga itong si Brandon. Tila ginawang mundo si Antonia. Alam mo ba, Winona? Muntikan na raw si Bakien sa trabaho yan. Talaga? Hindi rin naman natin masisisi ang opisyal niya. Hindi naman kasi niya ginagawang trabaho niya na maayos. Sinabi mo pa. Brandon Del Blanco! Bea? Hala? Sino babae buntis na yan? Hindi ko alam. At sino ka naman? Bakit mo kilala ang boyfriend ko? Boyfriend? Boyfriend mo ang kumag na to? Oo! Boyfriend ko siya. Bingi ka ba? Bea, anong ginagawa mo rito? Brandon, sino bang babaeng to? Bakit hindi mo sagutin ang tanong niya, Brandon? Bea, huwag kang mag-iskandalo rito. Ako pa talagang nag-iiskandalo? Walang hiya ka? Nagtiwala ako sa'yo nung madestino ka dito sa liblib na baryong to. Umasa ako magiging tapat kang asawa. Tapos eto lang ang gagawin mo? Napakahayop mo. Hindi mo iniisip ang kalagayan ko. Buntis ako, alam mo yun. Asawa? May asawa ka? Antonia,
Magpapaliwanag ako. Makinig ka sa akin. Sa kanya magpapaliwanag ka pero sa akin hindi! Saan mo ba hinuhugot ang katigasan ng pagmumukha mo? Tumigil ka na nga! Obvious naman na ako ang pinipili ni Brandon! Ang kapal na mukha mong babae ka, ha? Walang iya ka! Sinampal mo ako? Akala mo hindi kita papatulan, ha? Halika nga dito! Kahit buko! Ano ba? Frida, Tama na. awatin natin sila. Baka mapano yung babae, buntis pa naman. Let's go, girl. Awatin natin. Ang kapal ng mukha ng dalawang kigat na yan. Kaagad na inawat ni Preda at Winona si Antonia at ang asawa ni Brandon. Tumulong na rin ang ilang tinderang naroon. Umiiyak ang kawawang asawa ni Brandon. Hindi siya ang pinili ng lalaki. Mas pinili pa nitong sumama kay Antonia. Matapos ang kaguluhan, inihatid nila sa terminal ng jeep ang kawawang asawa ni Brandon bago sila muling bumalik sa talipapa, kung saan mas lalo pang naging laman ng tsismis ang buong pangyayari. Nalaman na rin ng mga tao ang kataksilan ni Brandon sa kanyang asawa, kaya't marami sa kanila ang tila na wala ng respeto sa lalaki. Naiinis na ako sa mga tao dito sa lugar nyo. Talagang harap-harapan akong iniinsulto. Hayaan mo na lang. Kapag pinatulan mong mga yan, mas lalo lang lalaki ang gulo. Isa pa, kasalanan mo din naman eh. Nagsinungaling ka na binata ka. Babe, sorry na. Gusto ko talaga kasing hiwalayan si Bea. Kaya gustong-gusto lang kasi siya ng mga magulang ko eh. Paano na ngayon yan, Brandon? Ano nang mangyayari? Siguradong nagsumbong ng asawa mo sa mga magulang mo. Hindi na ako babalik sa amin. Dito na lang ako maninirahan kasama ka. Talaga? Ako na talaga ang pinipili mo? Oo naman. Ikaw at ikaw lang. Tingnan mo ang dalawang malandi. Ang sarap pagtitirisin. Talagang hindi sila nahihiya at naglalampungan pa dito sa talipapa. Ang lalakas nga no? Sinabi mo pa, ang sarap ang balusin ng tabla sa halip na magtrabaho. At gagawin ang trabaho niya, inuna pa ang landi. Irresponsable lalaki. Hayaan mo na sila. Makakahanap din ng katapat ng mga yan. Sana lang. Sila lang dapat ang pinapatay, hindi yung mga kawawang magsasaka natin dito. Frida, yung bibig mo. Totoo naman eh. Pero alam mo, nagtataka rin lang ako. Tungkol naman saan? Hindi mo ba napapansin? Biglang trending ang lutong ulam ni Antonia. Lalong-lalo na ang dinuguan na ginaya niya sa'yo. Baka naman talagang masarap ang luto niya. Kahit na ano, mas masarap pa ang mga luto mo kaysa sa kanya. Pero nitong nakaraan, napakarami talagang bumibili sa kanila. Hindi na ubusan ng pila. Hayaan mo na. Ganyan talaga sa negosyo. Basta ako wala akong tiwala sa babaeng yan. Tingnan ko nga ginagawa ng pumapatol sa may asawa. Hindi na lamang nagkomento si Winona. Alam niyang lalo lamang hahabang usapan nila ni Preda kapag nagkataon. Samantala, sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyayari. Palaging dinadagsa ng mga tao ang karinderya ni Antonia at palagi namang nakadikit si Brandon. Kahit pa may kanya-kanyang komento ang mga tao, tila hindi iyon alintana ng dalawa. Isang hapon, habang naglalakad si Winona, sa isang makipot na kalye, bigla siyang hinatak sa braso at kinaladkad patungo sa isang bakanting lote. Madilim roon dahil mag-aalas 6 pa lamang ng gabi. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Sino ka bang... Kumusta ka na, Winona? Ang tagal nating hindi nagkausap. Brandon, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Aanin ko pa ang trabaho ko bilang pulis. Kung hindi ko magagawang sundan ang babaeng gusto ko. Anong sinasabi mo? Nahihibang ka na ba?
Hindi ka pa rin ba kontento sa ginagawa mo? Winona, pinilit kong kalimutan ka. Gusto ko rin naman si Antonia. Hindi ko alam kung bakit pero gusto pa rin kita. Ang kapal ng mukha mo. Iwan mo ko. Huwag ka na magpumiglas, Winona. Gusto ko lang naman na makausap ka. Gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. Ano ba? Bitiwan mo ko. Hindi ako papatol sa isang katulad mong manloloko. Huwag ka na sabing magpumiglas. Kung hindi kita madadaan sa pakiusap, dadaanin kita sa santong paspasan. Ano ba? Bitiwan mo ko. Itatago kita sa boarding house ko, Winona. Ibabahay kita at walang makakaalam na ako may gawa. Dahil sigurado ko, hindi iisipin ng mga tao na may gusto ako sa'yo. Ibig mong sabihin, plinano mong lahat? Ang pakikipaglapit mo kay Antonia? Oo, dahil iniisip ko, hindi kita makukuha gamit ang kagupuan ko. Gwapo ako, tingnan mo. Pero mailap ka. Pero si Antonia mismo ang lumapit sa akin. Kaya sinunggaban ko ang pagkakataon. Pero gusto ko pa din naman siya. Maganda din naman siya. Pero mas nananabik ako sa'yo. Kaya halika na. Tayo. Ano ba? Hindi ako sasama sa'yo. Sumama ka na. Walang hiya ka. Sinipa mo ko. Sinipa mo ang maselang parte ng katawan ko. Ang pangalawang gwapo ng katawan ko. Di mo ko matatakasan. Akin ka, Winona. Akin ka! Hinabol ni Brandon si Winona. Sumuong ang dalaga sa kasukalan at sa madilim na bahagi ng gumata. Hindi yun alintana kay Brandon. Ngunit pagdating niya sa pinakagitna ng gubata, doon niya lamang napagtanto ang lalim at tindi ng dilim na bumabalot sa paligid. Biglang nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Pabalik na sana siya upang hanapin ang daan pabalik nang bigla siyang makarinig ng kaluskos. Winona! Ikaw ba yan? Huwag mo kong takutin! Hindi ako natatakot! Shh! Sino yan? Winona! Ikaw ba yan? Walang hiya ka. Akala mo matatakot ako sa ginagawa mo. Lumabas ka dyan kung ayaw mo masaktan! Tumigil ka na sabi! Kapag hindi ka tumigil, babaril kita! Anong? May bigla ako naramdamang presensya sa likuran ko. Parang biglang nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Hindi! May isang nilalang na bumubulong sa akin. Nararamdaman ko, matalas siyang kuko sa leeg ko. Huwag, maawa ka. Buntis ang asawa ko. Huwag, hindi. Ang kuko niya, tinatarak siya sa leeg ko. Hindi! Tulong! Tulong! Ayoko na! Ayoko pang mamatay! Ngunit sa kasamaang palad, tuluyang nalagutan ng hininga si Brandon kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin ay ang unti-unting pagbalot ng lamig sa kanyang katawan, isang malinaw na indikasyon na wala na siyang buhay. Paalis na sana ang nilalang nang bigla itong makaramdam ng paglapit ng presensya. Agad itong umurong at nagkubli sa dilim bago pa man ito makita ng sinumang dumarating. Sayang ka, Brandon. Gustong-gusto pa naman sana kita. Pero nagawa mo akong lokohin. At katulad ng inaasahan ko, alam kong papatayin ka niya. Mas mabuti. Dahil ang gagawin ko na lang ngayon, kukunin ko ang lamang loob mo at ang dugo mo
Kagaya ng mga nauna kong biktima. Sinong nandyan? Lumabas ka! Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ang isang aswang na katulad ko ay walang kinatatakutan! Lumabas ka! Antonia, Winona, ako nga. Sinasabi ko na nga ba, may lihim ka. anong ginagawa mo dito? Teka, ang amoy mo, amoy ng preskong dugo? Hindi ka man lang ba nasaktan sa nangyari sa kabit mo? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Kung ganon, ikaw ang pumapatay sa mga tiwaling tao dito sa Casa Morte! At ikaw ang aswang na kumukuha ng kanilang lamang loob at dugo. Tama? Oo! Ako nga! At yun ang ginagamit ko upang talunin ka! Natalo mo ko? Sigurado ka? Hindi ako gumagamit ng dugo ng tao at lamang loob ng tao. Pero sa akin pa rin sila bumibili. Sino ngayon sa ating dalawang talo? Ang dami mo namang satsat! Papatayin kita! Gagamitin kong sangkap din tinuguan ng dugo mo at gagawin kong igad ang lamang loob mo! Isa ka rin aswang! Aswang! Laban sa aswang, Antonia! Wawakasan ko ng kasamaan mo. Katulad ng mga tiwaling tao dito sa baryo Casamorte! Di ako magpapatalo sa'yo! Nilaslas mo ang leeg ko! Mas malakas Gamit ako! ang matatalas mong kuko! Mas malakas ako, Antonia! Ang dugong nananalitay sa akin ay puro at banayad. Galing sa mga sinaunang aswang. Hindi katulad mo na minana lamang sa mababang uri ng aswang. Hindi mababang uri ang tatay ko! Mababang uri ang iyong ama dahil hindi kayo nabubuhay nang hindi umiinom ng dugo ng tao. Tawan mo leeg ko! Hindi ko hayaang makapatay ka ng mga inosenteng tao. Patay ka rin, Winona! Pinakikinabangan ko lang ang mga lamang loob at dugo nila! Pinapatay ko ang masasamang loob. Hindi ang mga walang kakayahang lumaban ng mga tao. Hindi katulad mo. Marami kang pinatay na mga walang laban para sa sarili mong interes. Anong ginagawa mo? Bakit parang nawawalan ako ng lakas? Hihigupin kong kaluluwa sa pagiging aswang mo. At kapag nakuha ka yan, mawawalan ka ng alaala at sa lahat ng nangyayari nito, pati ng pagiging aswang mo. Ayoko! Hindi ko hahayaang makapanakit ka pa ng iba! Matapos ang paghigop ni Winona ng pagiging aswang ni Antonia, nawalan ito ng malay. Kaagad namang umalis si Winona sa gubat at umuwi sa kanila. Sinalubong pa siya ng kanyang ama na walang kaalam-alam sa mga pangyayari sa kanyang tunay na pagkatao. Namana niya ang pagiging aswang sa ninuno ng kanyang ina nang malaman ng kanyang ina na namana niya ito ang pagiging aswang ng kanilang lahi. Kaagad niya itong isinama. Tinuruan din siya ng kanyang ina na huwag iinom ng dugo o kakain ng laman ng tao. Habang lumalaki siya, nakikita niya ang karahasan ng mga tao, kaya pinili niyang tumulong sa paraang alam niya ang patayin ang mga tiwaling tao. Hindi niya akalain na may aswang pala na katulad ni Antonia na gagamitin siya para sa pansarili nitong interes. Ay, swerte talaga si Antonia dahil hindi siya pinatay ng killer. Nasa ospital pa rin ba siya? Oo, pero walang hiyang Brando na yun. Kinuha ang bangkay niya at dinala sa Maynila. Pero alam mo,
Hindi naman nakuha ang laman loob niya at may dugo rin siya, hindi katulad ng mga naunang pinatay. Marahil, ibang killer ang pumatay sa kanya. Ibig sabihin, hindi aswang? Frida, walang aswang. Hindi totoong aswang. Umuwi na nga tayo. Sak na hinihintay na ako ni tatay. Anong nangyari doon sa mga naunang pinatay? Kagaya ng sinabi ng mga pulis, baka sindikatong pumatay sa kanila. Halika na, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo.